Magandang hapon sa iyo, Madam Arlene. Kami po ay tagagad at meron po kaming proyekto na tinatawag na Just Be You. So, ibig sabihin, meron po kami ikakandak na ambush interview tungkol sa woman empowerment since we are celebrating the Women's Month. Okay, meron lang po kami mga 5 katanungan na nais po naming sagutin nyo para makita po namin kung gaano po kayo ka-empowered bilang isang empleyado ng Universidad de Manila. So, unang katanungan po, Madam Arlene, ay bilang isang babae at empleyado guro ng Universidad de Manila, paano mo mailalarawan ang iyong papel at kontribusyon sa iyong larangan? Ako may ilalarawan ko ang aking papel bilang isang kababayan sa pagbibigay ng karagdagang lakas sa kapwa ko babae. Ako ay nagpapasaya, number 1 yan, para makapagbigay ka ng magandang motibasyon sa iyong kapwa babae. At kahit anong paraan, lagi kong isinasaalang-alang na ang obligasyon natin na makapagdulot ng karagdagang lakas sa kapwa natin ang dapat na nangunguna. Okay, maraming salamat sa iyong kasagutan. Pangalawang katanungan ay, ano ang isa sa pinakamahalagang karanasan mo bilang isang babae sa workplace na humubog sa iyong pananaw sa buhay? Ako siguro nung pinagsabay ko yung pag-aaral ko, master's degree ko at pagtatrabaho sa gobyerno, hindi po bihira, hindi po madali ang lumaban ng sabay at patas. Okay. So para sa akin, mas hinubog ako dahil yung hirap na para mapagtagumpayan mo yun yung mas lalo nagpalakas bilang isang babae. Okay, so pangatlong katanungan po natin ay, ano ang kahulugan ng woman empowerment para sa iyo at paano mo ito maipapakita sa iyong araw-araw na gawain? Ako siguro napakahalaga ng women empowerment sa kada babae na bibigyan mo ng motibasyon to prolong the life, mailayo mo siya dun sa mga anxiety and depression. Para sa akin, isang babae, nakukompleto ko, no, yung pagiging babae ko din dahil na-extend ko yung happy hormones ko towards dun sa society na kung saan maraming mga babae. Okay. So, pang-apat na katanungan, ano ang mga hamon na iyong naranasan bilang babae at paano mo ito nalampasan? Siguro nawala yung daddy ko. Kasi sabi ko nga, ang product of second family, pero hindi ko naramdaman yon. So, yung kaalwanan ng buhay, nung nawala yung tatay ko, totally lungkot na paano na yung mama ko, paano na yung kapatid ko. So, yun po yung talagang matinding hamon sa akin na siyang nakakapagpatatag until now, yung pamilya ko, na naiwan ng daddy. Okay. So, huling katanungan po, Madam Arlene, ay ano ang mensahe o payo mo sa mga kababaihan at estudyante na nais maging empowered at matagumpay sa buhay? Piliin nila yung mga taong sasamahan nila. Kasi napaka-importante na alam mo yung taong makakapagbigay sa'yo ng inspirasyon. Yung mga taong nagbibigay ng diskriminasyon, magsilbing hamon sa kanila. Na yung mga taong yun ay siguro magsilbing inspirasyon nila para mas lalo silang ma-develop at wag silang ma-upset. Ako naging ganun ako eh. Hindi ako nabubuhay para sa ibang tao, nabubuhay ako para sa sarili ko at para sa nanay ko na binubuhay ko ngayon. Ganun lang po kasimple ang aking women empowerment. Maraming salamat po, Madam And Arlene. thank you. Thank you so Thank you po, much. ma'am. Opo. Ang galing-galing